Yan ba hindi bumababa sa market again na pinagtitinda? Kasi hindi natin maintindihan kung anong ginagawa dyan sa hall na yan. Yung hall na yan should be burned. Pero wala naman nagsasabi kung kailan i-burn, etc., etc. And no one is on top of things. You see PDA, you see PDEA, you see the police, and nobody's, they're just there for the photo ops. And what we want is cascading that into public safety. Dito naman po sa issue ng reconciliation, sabi ni BP Sara dito, I have not received any request for a sit-down or any meeting with President Marcos. I have no ill feelings with him with regard to the political persecution that I am receiving from the administration. Kasi nga, parte daw ng pagiging isang politiko. I have problems with his performance as president, and I have problems with the violations of our fundamental law, our constitution, particularly sa rendition ng former President Duterte that was really an affront to Philippine sovereignty. Nung na-open ni Marcos Jr., yung patungkol doon sa reconciliation, sino bang unang mag-approach? Di dapat ang presidente. Sa'yo nang galing di ba? Nakita mo yung hindi natin maintindihan ano ba ang nangyayari sa ating Pangulo. Nagsabing gusto niya reconciliation, nung sinabi ng kabilang kampo, reconciliation dapat with justice. Biglang sasagutin niya, hindi kayo dapat walang kondisyon. Ba't ka nagpakawala ng interview na ganyan? Gusto mo reconciliation, pero walang sinseridad, no? So ano ito? Propaganda? So ano ito? Anong tawag doon? Bigay bawi, no? Hindi ko maintindihan kasi since the time nagkaroon ng interview na yan na pinapakita nyo, matagal-tagal na at walang effort na nagparating sa Vice Presidente, seryoso, upo tayo, mag-usap tayo. Walang ganon. So ano yan? Sinasabi mo lang for the sake na maka-PR points ka? Again, uulitin natin. Una, si Tunying. Pangalawa, si Miss Cosim, na ibang-iba rin ang mga sinasabi. So, hindi natin maintindihan, ginagawa lamang ba ito para maayos ang optics o seryoso? Kasi kung seryoso ka, nakapag-usap na sana sila dahil ang tagal na ng panahon na yan Speaking of paiba-iba ng mga pahayag, no? Sabi dito ni BP Sara, I am happy that you have observed that, yung nagtanong na paiba-iba nga, that behavior, observe that behavior of the president. He gives conflicting statements thoroughly the first day of his administration. In fact, he has not followed through within any of his campaign promises. And that is an example of the conflicts with regard to our president. And well, budol in English is a scam, no? We are not. We're not surprised. He has the hallmark of a scammer. Prof, ano masasabi nyo rito? Mabigat ito naging payag din, BP Sara. Alam mo, Admar, masakit yan. Yung budol, masakit na, pero pag translate mo nga naman ng English, is scammer. Titingnan natin yung sum total ng 3 taon at yung resulta ng eleksyon. At siguro doon pumapaloob yung sagot, scammer nga ba siya? Kasi kung hindi ka scammer, maayos sana ang bansa natin. Ang infrastruktura maayos. Kahapon lamang nagkaroon ng baha. Kawawa naman yun na sa Commonwealth, no, na dumaan dyan sa Quezon Memorial Circle. It took them 4 hours. And my question there is, where is government? I don't see government in that situation. Parang ang taong bayan, you're on your own. Public safety, you're on your own. Epekto ng pag-increase ng gasolina, you're on your own. Itong pagliligtas ng mga nauna pa ang mga opisyal na ipabalik kisa sa mga OFW. Kaya makikita mo, itong administrasyon na ito may kinikilingan. Kung hindi ka para sa kanila,
wala kang saysay, diyan ka lang sa tabi, pero kung sa kanila ka, uunahin ka. Nakakalungkot yun kasi ang OFW nagko-contribute sa ekonomiya eh. Samantalang yung mga opisyal na naandun sa Israel, hindi ko alam kung anong rason kung bakit sila nandun, kung official ba o personal, pero nagawa ng paraan para iligtas. Yun, prioridad eh, no? At makikita mo na naman siyang issuing orders, no? Left and right. Ang tanong ko, who's following the orders? And is there a sense of urgency na nagagawa at na-fulfill yung mga utos ng Pangulo? Opo, dito po sa mga naman ngayon ma'am, mga development ngayon like nitong mga lutang, yung palutang-lutang ng mga shabu ma'am na napakarami. Wala naman pong nahuhuli. Pero itong ating mga netizen ay talaga namang masyado ng mapagmasid, mapanuri. Aba, baka ano lang yan. Kasi meron ng mga lumalabas na mga balita, mga artikulo na pinakamalaki sa kasaysayan, na nasabat, ganito, ganyan. Baka pang papogi lang ito, lalo't sa susunod na buwan, sona na. Opo. Alam mo, nakakatawa, Admar, kasi yung palutang-lutang nakukuha sa West Seaboard merong Zambales, merong bandang pataas Ilocos Norte. Ang akin, bakit walang nadadakip? So in effect, hinuhulog yung droga sa international waters tapos pumupunta sa Pilipinas, no? So napakahina naman ng PDEA kung ang gagawin lang nila mamangka at kunin niya ang mga yan. Alam na alam pag pumunta ka dun sa mga areas kung saan yan nakuha, yung mga local na mga ngisda ang nagsasabi may nakita silang ganito, bakit ang PDEA walang nahuhuli, no? Nakakalungkot yan kasi pangalawa, anong gagawin dyan sa mga nahuli? Sinusunog ba nila yan? Dinidestroy ba nila yan? At imbis na yung si Tariela siguro ilagay mo dyan nang mahuli nila kung sino talaga yan nag-ooperate na yan. Kasi napakalimit at nakakalungkot kasi walang pakundangan sa Pilipinas. Kung yan man delivery, kailangan masawatan natin yan. Oo nga po, pero hindi kasi Chinese ships ito ma'am na wala agad drone para makita yung pangbobomba. Oo, di ba? Parang intended lang yung ships natin para doon sa mga Chinese ships para ma-monitor yung pang-aabuso daw nila. Oo, alam mo, napaka-importante yan. Ayan, again, optics, pinapakita nila. So, ang dulo, nalaman nyo ba kung sinong member dyan? Triad ba yan? Kasama ba tayo sa operation ng triad na yon? Bakit ang Pilipinas? I mean, this is alarming. Pero sa kanila, parang show of kwan lang. Ito ang floating shabu. I mean, parang pambubudo lang ginagawa sa taong bayan eh. Kasi kung may ganyang kadami, anong ibig sabihin? May problema tayo sa public order, sa safety, at ang PDEA hindi nakakagalaw. Kita mo, what is this photo all about? 'Di ba? Nandun si Torre na siga ng pang-arrest ng kung ano-ano, pero pagdating dito wala kang magawa. Naandun ang SILG secretary pero hanggang patingin-tingin lang sila, pamustra-mustra. Pero anong nangyari? Parang okay lang yan, nahuli na. Yan lang. Parang yan yung nangyari dun sa Laguna, 'di ba? Yung US armed personnel na nakitaan na nagda-drive nung shabu. Tapos kung ano-anong drama nila doon hanggang ngayon wala namang sinabi kung ano ang final decision tungkol doon. At hindi na natin nakikita yung driver Amerikano na nag-drive noon. Oo nga po, no? Di mo nga maintindihan kung by chance ba, aksidente ba, tapos aksidente daw kasi dumaan sa checkpoint, no? Naswertehan.
Tapos yung ibang pahayag naman, matagal nang minamanmanan. So ano ba talaga? Hindi sila nagkaisa. Pero ang sabi dito, may mga Chinese markings na naman daw. Parang meron ba silang naratibo dahil nakuha ito sa Western Seaboard? Ano ito? Talagang sadya ito ng China na naman. Oo, yan ang lumalabas sa naratibo nila eh. Nagtataka ako, bakit parang pinakita lang sa publiko pero wala naman talagang accountability at walang arrest. Hindi lang yan isang beses eh. Paulit-ulit na yan. Ibig mong sabihin yung wala man lang nakapag-aral kung sino diyan na naguhulog, ay pumunta lang kayo doon sa mga mangingisda ng Zambales. Magkukwento sila ng napakarami. Opo. Tsaka ma'am, hindi rin nag-aakma yung pinagmamalaki nila na maraming mga nasasabat. Kumbaga, yun nga yung pinagmamalaki nila na sa history daw, ito na yung mga pinakamalaki. Sa panahon daw ni Marcos Jr., may pinakamalaking nasabat na illegal na droga. Pero sa ground, actually, nitong nakalipas na weekend, meron tayong mga nakausap sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Iisa lang yung sinasabi nila. Nababahala sila sa mga anak nila dahil lumaganap na naman po ang illegal na droga. Bakit hindi nag-aakma? Unlike sa panahon ni PRRD, na talagang yung war on drugs, ramdam talaga hanggang sa pinakalaylayan kasi bukang bibig nila na wala na. Hanggang ngayon masasabi pa rin nila na mas maganda yung dati kasi ramdam nila na safe sila, ramdam nila na yung mga sangkot, mga drugista, wala na sa kanilang komunidad. Dito naman, meron daw nasasabat, malaki daw, kumbaga record-breaking. Pero pag doon ka naman sa ground, sasabihin naman nila natatakot sila dahil laganap na naman ngayon ang droga. Admar, makikita mo dyan, very ironical, doon sa dating administrasyon, ang sinasabi nila, hindi kami mag-EJK. Interdiction ang gagawin namin. Sige, nag-interdiction kayo, pinakamalaki, etc. Ang tanong ko dyan, yan ba hindi bumababa sa market again na pinagtitinda? Kasi hindi natin maintindihan kung anong ginagawa dyan sa hall na yan. Yung hall na yan should be burned. Pero wala naman nagsasabi kung kailan i-burn, etc. And no one is on top of things. You see PDA, you see PDEA, you see the police, and nobody's, they're just there for the photo ops. And what we want is cascading that into public safety protocols na dyan sa areang yan, walang magbebenta ng ganito, itong mga nahuli, isusunugin sa ganitong date, diba? At saka magpresenta naman sila ng kahit na yung trabaho ng pulis na malaman kung sino ang naghulog, yung ganyan parang wala tayong magagawa, hinulog Parang ang dami dito, nandun pa ang National Security Advisor, biro mo, anong katorya-torya yan na pinakita mo yung ganyan, hindi man lang yan sinabihan na, itong ilang kilo ito, basta pinagsama-sama lang, para talaga sa photo ops. And beyond that, anong mangyayari? Diba? Yun ang kailangan nating malaman. Kasi kung bababa yan sa merkado at magiging supply dito sa ating mga users niyan, nakakabahala.